Hello guys, good morning. It's our fourth day here in Almaty. It's 9:16 AM. Ito yung pinakamaaga I think na lumabas ako. Before 7 AM gising na ako, 6 something. Kasi maaga rin ako nakatulog because I had a long day kahapon dahil nga as you saw sa previous video, yun yung ginawa natin is yung canyon and lakes tour. And today, we will be having a long day din. Siguro gabi na ako makakauwi. The next 3 days, merong forecast ng rain. I want to take advantage of today na walang rain. Ngayon, papunta ako ng Shimbulak. And then, after sa Shimbulak, hindi ko kasi alam gaano ako katagal magstay sa Shimbulak. Probably almost whole day. Before sunset, I'll go to Toktobe Hill. Ito pala may CU. Bibili muna ako ng water kasi wala na akong water. Feeling ko mahalang water sa Shimbulak. Although doon ako kakain. Okay, bumili na akong water. Medyo malaki na yung binili ko. Maganda ko sa unang Yandex. Nag-carpool lang ulit ako. Medyo malayo yung Shimbulak. Kahit malayo siya, mura pa rin yung pamasahe. Pero syempre mas makakamura ko kung meron akong ka-share. Nakasave ako ng 900 tenge because nag-carpool ako. Ang aking pamasahe ay 2,900 tenge. Which is nasa 300 plus 375. Kinancel nung first driver ko yung request ko kasi nasa other side of the road siya nag-aantay. Hindi ako makatawid agad kasi nga umaandar yung traffic. Tapos parang nag-count na siya nung wait time and all. Tapos yun, na-cancel na yung ride ko. Tapos ngayon, nag-request ako ng bago dito na sa tamang side ng road ako nagpin, and then mas bumaba pa yung pamasahe ko, naging 2,570 tenge na lang. Mas better. Buti dito kasi cash yung ginagamit ko. Kasi may mga nabasa ko or may mga nakita kong videos and stories na pag nag-card ka dito and na-cancel yung card mo, hindi bumabalik yung nakalta sa card mo. So mas maganda pag na-Yandex mag-cash ka. Hello. Okay guys, binaba na ako ng driver ko dito sa ticketing office papunta sa Shimbulak Ski Resort. Sa parking niya ako binaba so I'm figuring out pa kung nasan yung pinaka-ticketing office. So as you can see, yan yung mga cable car. And we'll go up there to get our tickets. Hindi pa ako kumakain, pero doon ako, hindi ko na balak kumain. Medyo nakakalito lang kung saan ka papasok. Pero, look for this. Ito yung parang pinaka-front niya. I got my ticket na. It's 8,000 tenge round trip. And combi ticket na siya. So pwede akong pumunta ng multiple stations. However, closed yung station 3. So hanggang station 2 lang ako. Tapos, please take note na huwag kayong pumunta dito ng sobrang late. Kasi yung station 2 hanggang 1 PM lang siya. So 10:45 AM na. So in-advise nila na unahin ko na muna yung station 2. So I'll go to station 2 direct na muna. And then doon ako mag-spend ng time. And then doon ako kakain. And then tsaka ko bababa sa station 1. And tsaka ko i-explore yung station 1 since hanggang 1 PM lang yung station 2. This ticket, don't lose it because kailangan nyo siya pag pababa. So pag akyat and pababa, kailangan nyo siyang i-scan. Batman. Yay, mukhang wala akong kasabay. Okay. Solo ride. Hindi pala ano yung floor. Akala ko glass din yung floor. Hindi lang ganun kalinaw yung ano,
fiberglass niya. Puro ano niya, gas-gas na. Maganda. And medyo matagal na ride siya. Medyo mayroon akong fear of heights, kaya nakakatakot pag tumingin ka sa ilalim. Ang haba niya pala. Ang tagal niya na cable car ride. Parang hindi ko naurasan na, pero ang tagal ko na dito. Hindi pa rin natatapos yung ride. Nakababa na ako dito sa first station. I'll go straight na to second station. Okay, may information center dito. So, ito yung itsura niya. Ito yung sa cable car. And then may mga kainan, may pole, ayan. And then ito, Gusto Cafe. Maraming mga kumakain dito pero mahal daw dito sa Gusto Cafe. Just check with information center muna kung saan may CR. Yung mga toilet dito, WC yung tawag nila. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin sa kanila ng WC. Kasi di ba sa atin CR, comfort room. Sa kanila WC. So pag nakakita kayo ng signage na WC, CR yon. Ito Nandito rin yung mga mga shops na mga ski-related shops. And dito rin ata pwede mag-rent ng mga equipment and protective gears. So, pag exit nyo dito, katapat niya lang yung another station going up. Потому что мы чтобы с ней вдвоем не сидеть там. Мы на сколько пойдем? Okay, may kasama tayo. This is smaller. Sa akin, I got to station 2 naman, kaso pagdating ko doon, nalaman ko na in 3 minutes magko-close na yung cable car. So I had 3 minutes para mag-picture-picture doon. So sinet up ko yung tripod ko na stick and then camera, and then buti na lang meron ako ng monitor. Yung clicker ko, yung remote, nagpicture lang ako mabilisan, tapos biglang nag-announce na magko-close na yung cable car. So if you will go here sa Shimbulak, you have to make sure na go here early para makapunta kayo ng Station 2 at least. Kasi ngayon, yung Station 3 sarado na. So yun, mabilisan ako nagpicture sa snow. Dali-dali ako nag-pack pabalik sa cable car. So, tinanong ko, hindi ba siya mag-open ulit? Kasi ang sabi nga sa akin kanina dun sa baba is 1 PM. Hindi daw. Nung bumalik na ako dito sa first station, merong information booth doon. Nag-inquire ako, so tinanong ko kung anong oras ba talaga nagko-close. And 11:30 AM talaga ang closing ng cable car going from second station pababa dito sa first station. Para pag nagpunta kayo dito, agapan nyo at unahin nyo na agad yung station 2. So anyway, I'll spend some time here dito sa first station and nahanap ako ng mga kainan. I'll update you later kung anong next agenda natin for today. Nandito ako sa B Chef's Restaurant dito sa first station. Nasa taas siya ng Gusto Cafe. It's a restaurant with a view of the snow-capped mountains and the whole or the entire ski resort. Sobrang ganda. As expected, syempre medyo mas mahal yung mga pagkain dito. Ang in-order ko is one of the cheapest lang, which is Farmer's Breakfast. Nakalagay sa kanya, it includes veal bacon, scrambled eggs, baked mushrooms, beef sausages, baked potatoes, baked tomatoes, crispy parsley, toasted sourdough bread, unlimited Turkish tea, unlimited filter coffee. Sa halagang 6,600 tenge. Parang sulit na siya. We'll see.
864 pesos. Ang pinakamura na nakita ko sa menu ay coffee with croissant. Served na siya with honey, butter, and coffee. 4,100 tenge siya. So, nasa 537 pesos siya. Pwedeng umawra-awra lang kayo dito. Coffee, croissant, ganyan. Tapos background nyo, ito. Diba? Serving. Actually, pwede na to for sharing. Ang alat ng bacon. Merong dalawang slice ng bread. Itong grilled mushrooms, ang sarap. And ang sarap din nung fried parsley. Ito, ang sarap niya. Overall, sulit pa rin naman. Andito ako sa ganito kagandang lugar. Tapos ganito yung view mo habang kumakain. Ay, ang cute ng pusa! Hi! Nag-distract ako sa stray cat. Ang cute ng stray cat. Okay guys, I'm done na dito sa Shimbulak. Anyway, hindi naman ako ski and hindi rin ako marunong. Since maaga pa, hindi pa ako dediretso sa Koktobe. Makakapag-tour pa ako sa city, so I'm planning to go to Red Square or Almaty Square ba yung tawag doon. Tapos meron pang isa, yung Republic Square. So, yeah. I'll see you there. Solo kulit ang gondola. Alam niyo ba, mainit tong loob ng gondola. As in, parang kasi nakabilit siya sa araw, di ba? Habang umaandar siya. So parang nare-retain niya yung init sa loob. So again, wag na wag niyo tong iwawala. If possible, kunan niyo ng picture kasi baka it can save you pag nawala nyo siya. By the way, yung total na binayaran ko sa food ko ay 7,260 tenge. Kasi nagkaroon pa siya ng 10% na service charge. Book na ako ng Yandex and ang uunahin ko na is Republic Square. So, based kasi sa pag-check ko sa mapa, yung Republic Square is medyo malayo siya from my accommodation. And it's 12 kilometers from here dito sa Shimbulak. Yun na yung unahin ko kasi pag hindi ko pa siya ginawa today, medyo malayo siya from my accommodation. And then, yung Almaty Square or tinatawag din na Red Square, medyo malapit na siya sa accommodation ko pero mag-Yandex pa rin. Pero at least kung hindi ko siya magawa today, mas malapit na siya. Pero hopefully magawa ko siya today before tayo punta sa Koktobe. Mukhang may time pa naman. Kasi sa Koktobe, we will do sunset hanggang maggabi. Antay ko lang ang aking Yandex and ang aking Yandex ay 1,640 which is nasa 214 pesos. And carpool to ha. Guys, nagpunta ako dito sa Republic Square. Napapalibutan siya ng bakod. Parang there's renovation going on. Pero I'm still looking kung merong area na makakapasok ako. Nakapasok tayo kahit na merong construction. Inalaw tayong pumasok. So, yan siya. So, andito ako ngayon sa Republic Square. And yung monumentong nakikita nyo sa likuran ko ay ang 18-meter monument that symbolizes Kazakhstan's independence from Soviet Union. And yung nasa likuran niya na building, yan yung former President's Office. So ngayon hindi na siya President's Office, parang Mayor's Office na siya ngayon. I'm not really sure pero i-correct niyo ako if I'm wrong. Merong construction na nagaganap, actually nire-renovate siya. So may nakapalibot na bakod sa kanya pero inikutan ko kasi yung bakod tapos may nakita akong opening and inalaw akong pumasok ng mga nagko-construction. So yeah, I'm here and ako lang nandito. And yung monument and yung mayor's office or former president's office, meron niyang main road sa gitna. So tatawid ka and pareho silang may bakod. So kung gusto kong pumunta doon, iikot pa ako ng malayo. If you want to include this sa inyong itinerary, ka-area na rin siya ng Kazakhstan Hotel, State Museum, and then yung Koktobe. Gusto nyo mag-drop by dito, pwedeng i-include nyo siya sa araw na gagawin nyo yung Koktobe and yung Almaty Central State Museum. Alam nyo, nung isang araw, nung nagpunta ako ng Central State Museum, tapos from Central State Museum, naglakad ako going to Kazakhstan Hotel. Yung nilakaran ko pala na construction site, yun na pala yung Republic Square.
So, hindi ko pa na-include sa itinerary ko that day. Anyway, sobrang hinati-hati ko naman talaga yung itinerary ko since marami akong araw dito sa Almaty. Okay guys, nandito na ako sa Coctobe pero yung experience ko papunta dito ibang iba sa mga napanood ko. So yung Yandex ko, sa iba ko binaba. It's a ticketing office which is office for parang minibus, ayun. Ayan, so mini shuttle going up here sa Coctobe, Coctobe Hill, and it's a very very short ride. Let's walk around and let's see kung ano makikita dito. Kasi may mga napanood ako na nagpunta dito and na-bore lang sila. Parang they said na nothing special pero I still wanted to see. Oh wow. Wow, it's overlooking the entire Almaty. Ang ganda naman itong restaurant na to. I'm not sure kung open yung fast coaster pero let's see if magpa-fast coaster ako later. Parang maganda siya ng gabi. Pero ang ganda dito. Ay! Ayan, may coffee shop. Parang gusto ko mag-coffee muna. Kaso medyo naiinitan ako actually. Naiinitan pero naka-jacket. Ay, by the way, tinanong ko pala kung hanggang ano oras yung shuttle. Ang sinagot lang sa akin ng babae sa ticketing office, anytime. Yeah, I guess okay lang magpagabi dito kahit nasarado yung cable car. Anytime naman daw. So, sabi ko okay, bumili na ako ng round trip. So, itong Coctobe Hill, itong entire park, parang multi-layer siya since hill nga siya. Pwede nyong i-explore. Ito, bumaba ako ng 1 level and ito yung makikita. Para siyang pathway na overlooking yung buong Almaty. May nakita akong nakasign na coffee, so mag-coffee na lang muna ako with a view. Parang ang ganda ng restaurant. Nag-order lang ako ng coffee and pastry dito sa Monteverde. So, this is a cafe restaurant here dito sa Coctobe. Merong view ng sunset and overlooking ang buong Almaty. Here. I ordered this pastry na meron siyang parang custard cream sa loob. Tapos latte. So ito 1,200 tenge. And then ito 1,700 tenge. Kaya 2,900 lahat. Or 300... Nasa 372 pesos. Tonight
keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do it tonight. Bumaba na ako using the same shuttle na sinakyan ko paakyat. Nag-request na ako ng Yandex. Malapit na siya, 2 minutes. Meron din palang bus stop dito. Ayun, no, kaya pala may mga naglalakad. Pero kasi ang mura lang naman ng Yandex, so hindi ko pa na-explore ang mga pagbabas-bus. Yung Yandex ko kasi ngayon, 200 something lang. And medyo malayo-layo siya from here going to my accommodation. So magpapahinga na muna ako and maybe later lalabas ako. But I'm not sure. Pero kasi hindi pa ako nagdi-dinner, so baka magutom ako mamaya. Nandito na ako sa accommodation ko, guys. And siguro i-end ko na lang yung vlog dito kasi nga hindi ko sure kung may gagawin pa ako tonight or pero nagugutom ako. Feeling ko lalabas pa ako or baka magpa-deliver na lang ako. I'm not sure. Pero baka kasi sobrang haba na ng vlog na to. So i-end ko na here. Wait lang, daming tao. Ayun nga, as I was saying, i-end ko na dito yung vlog kasi baka masyado nang mahaba. And sobrang happy ako sa today's activity. Nagawa ko yung Shimbulak and then naisingit ko pa yung Republic Square and then Koktobe. I hope nag-enjoy din kayo pagsama sa akin sa vlog today. Tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. I know the DJ and I love this song.